Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Mga kapatid, ngayon hulahan nyo nasaan ako. Nandito ako ngayon sa airport dito sa Riyadh. Meron tayong sasalubungin mamaya. Antayin nyo na lang kung sino yung makikita ninyo na isa-surprise natin na sino yung ating sasalubungin. Napaaga po ngayon tayo dahil sa oras natin ngayon dito 10:20 or 10:15 na dito sa Saudi Arabia, at doon naman sa inyo sa Pilipinas alas 3:15 ng madaling araw, at nagluluto pa yung mga ina, yung mga housewife para maghanda sa kanilang mga pamilya. So habang inaantay po natin ang ating sasalubungin, ay bigyan natin ng oras pagbabahagi ang pwedeng ibahagi ngayon sa inyo, dahil alam nyo naman tuloy-tuloy tayo sa tuloy-tuloy tayo sa paggawa ng kabutihan at pagpapalaganap at pagbabahagi sa inyo ng turo ng Islam. Kasi mga kapatid, hindi natin alam bukas isang araw kung tayo pa ay mabubuhay pa, di ba? So samantalahin natin ang mga sandali na meron ka pang lakas, meron ka pang oras na gumawa ng kabutihan, dahil may oras na ikaw ay hindi ka nagagawa ng kabutihan dahil may sakit ka na, o di kaya ay dumating sa iyo ang kamatayan. Ipakita ko sa inyo itong nandito sa gilid ko. Tignan nyo. Yan ang sinasabi nilang albaik. Alam ko yung albaik ay mashallah, ito ay tanyag dito sa Saudi Arabia. Kasi sa lahat ng mga roasted dito sa Saudi, ito lang yung pinakamura at masarap pa. Oo, isipin mo, dati 12 reals lang yung apat, pero ngayon parang 16 na yata, 16, 17. Mahal na kasi siyempre lahat kasi nagtataasan na. So mga kapatid, sa pananampalataya, ang ating ibabahagi po sa inyo ay tungkol sa pamumuhay ng isang Muslim, paano siya makitungo sa mga tao na siya ay dapat niyang pakitunguhan ng mabuti, dapat niyang paglingkuran, dapat niyang mahalin. Kasi bukod sa ito mismo, si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-utos sa kanya. Inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na bago natin siya pagkatapos natin siyang sambahin. Kasi alam natin, layunin natin dito sa mundo ay sambahin siya, ang tunay na nag-iisang Diyos. Pagkatapos ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, walang ibang sumunod na dapat paglingkuran, pakitunguhan ng mabuti, ay maliban sa ating mga magulang. Maliban sa ating mga ama at sa ating ina, lalong-lalo ng ating ina. Maraming beses na natin ito nabigyan ng pagpabahagi, pero subhanallah, hindi ko alam, minsan paborito ko na lagi ko ito ibinabahagi, dahil alam ko sa dami ng mga kabataan ngayon, wala sila sa mga tunay na kabutihan ng turo na dapat makitungon sa magulang. Kasi ang iba sa mga kabataan ngayon, pabayaan na sila. Mas importante sa kanila yung kanilang trabaho, yung kanilang work, kanilang career, itong mga cellphone, itong mga jawal, halos yan, nagpapalin lang sa atin. Pero mga kapatid, subhanallah, tignayan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ay binanggit niya sa suratul Isra. Ang aya, inshallah itong bibigyan natin ng tugon, linaw patungkol dito, kung saan ito ay, kung ikaw ay naghahanap ng para kalugdan ng Allah, makapasok sa paraiso, ito, pakitunguhan ng mabuti ang iyong magulang. Kung ikaw ay naghahangad na gusto mong mamatay sa jihad para sa Allah, ito, ang jihad mo na ay ang pakitunguhan ng mabuti ang iyong magulang. Kung gusto mo na magtagumpay dito sa mundo, pakitunguhan ng iyong magulang ng mabuti. Kung gusto mo na kalulugdan ka at mamahalin ka ng Allah at igagawad sa iyo ang paraiso, pakitunguhan ng mabuti ang iyong magulang, lalong-lalo na ang iyong ina. Mga kapatid, marami sa atin gustong pumasok sa paraiso, marami sa atin gustong mag-jihad, marami sa atin gustong gumawa ng lahat ng kabutihan na ikalulugod ng Allah, pero
nakakalimutan niya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay inaatasan siya para siya ay makitungo ng mabuti at mahalin, respetuhin at sundin ang ating mga magulang. Ano nga ba ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa Quran? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض جناحك الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Alos lahat ng mga pantas ang kanilang pagpapaliwanag, interpretasyon dito sa aya na ito ay walang tunay na layunin natin dito sa mundo maliban sa sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang dahilan kung bakit tayo dito sa mundo, para sambahin ng Allah, paglingkuran siya, huwag tayo magtambal sa kanya at gumawa ng kabutihan. Pero kung tutunghayan ninyo ang talatang ito, mismo ang Allah, sinabi niya pagkatapos na siya isambahin, paglingkuran, wala siyang ibang pinag-uutos. Hindi niya sinabi mag-ayuno kayo, hindi niya sinabi magsala kayo, hindi niya sinabi magbigay ng zaka o mag-hajj. Ang sinabi po niya rito sa aya na ito ay ipinag-uutos sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin siya na mag-isa. At huwag kayong magtambal sa kanya. Pagkatapos na siya ay sambahin, paglingkuran, lahat ng gawain natin, lahat ng ating buhay ay inaalay sa kanya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wabil walidaini ihsana. Pakitunguhan ninyo ng mabuti. Alagaan ninyo, respetuhin ninyo, mahalin ninyo, ialay nyo ang inyong buhay sa inyong mga magulang. Allahu Akbar. Hindi sinabi dito ng Allah na ang iyong ina, bagkos ang sinabi dito ay al-walidain. Ibig sabihin ang ama at ang ina. Minsan nakakaligtan din kasi natin ng amay. Hindi dahil sinabi ng propeta na priority natin 3 beses ang ating ina, pero hindi nyo alam minsan ang mga ama, ang ating ama, hindi man sila nagsasalita, hindi man nila naipapakita ang pagmamahal sa atin, pero yan sa puso. Alam natin yan kasi ama tayo eh. Ang ama, hindi siya nagpapakita ng pagmamahal, minsan hindi siya masyadong lantaran sa pagpapakita ng pagmamahal at protekta, pero ang puso't isipan niya ay laging sa bahay. Kahit saan man siya naroroon, lagi niyang iniisip ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang bahay, ang kanyang anak buhay dahil para sa kanyang mga pamilya. So sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala na pakitunguhan ng mabuti ang inyong mga magulang. Sinabi dito ng Allah na ihsana ay ismu tafdil, pinakamabuting pag-aaruga, pinakamabuting pag-aalaga, pinakamabuting pakikitungo sa inyong mga magulang. Ihsana wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara. At pag ang isa sa kanila, sa dalawa o isa sa inyong mga magulang na naabutan ninyo, na nandoon na sila sa may pagkatanda na, malaki na ang edad nila, tumanda na sila. Sabi ng Allah, subhanallah, sinabi niya dito mismi doon sa oras ng pag sila ay tumanda na. Sinabi ng Allah, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. At pag ang isa o dalawa sa kanila na naabutan ninyo sa kanilang edad na matanda na sila, huwag kayong magsalita sa kanila ng uff. Ang salitang uff, mga kapatid, yung salita na metaphorical, na ang ibig sabihin yung padabog, pagsuway, parang hindi mo naririnig, parang wala kang respeto, para kang nagagalit,
O ano pa kaya kung tinatalikuran mo sila na sila ay nagsasalita? Sinabi ng Allah dito, at huwag niyong sabihin sa kanila ang kataga na salita na uff. Ibig sabihin ang salita na pagsuway sa kanila, parang hindi nyo sila narinig, hindi nyo sila sinundan. O di kaya ang salita na kayo ay nagdadabog sa kanila. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. At datapwat, sabi ng Allah, dapat ay sabihin sa kanila ang pinakamabuting pananalita. Pinakamabuting salita na kalulugdan nila na mayroong respeto, mayroong habag, mayroong awa. Ibarat ko pa masamranaw na katiroa kapakataya. Allahu Akbar. Meron ba sa atin yan, mga kapatid? Yung parang, di ba, pag mayroong kang anak na bata, na maliit, paano mo siya binibaby? Paano mo siya inaalagaan? Kinakantahan mo pa yan. Pinagsasabihan po yan ng magandang salita. Kasi anak mo yan eh. Di ba? Unga o puso, ago, tihaya umata. Pero ang magulang mo, sinabi dito ng Allah, siya ang nagsabi, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Kung mayroon tayong pakikitunguhan na pagsasabihan ng pinakamalambot na salita, pinakamabuting salita, Allahu Akbar, dapat ang ating mga magulang. Upang makaad na katiro akapakaptaya ka kutaw kuwata ka, na dapat na sikuin ka. Upang makusuin ka na, inakulay, tunay kabaya ka, amakulay, way kiyama, tunay kabaya ka, sad na kisa kabaya ka, sad ninakulay sa kabaya ka, Allahu Akbar, ayamu ayamanda. Ibig sabihin po, sila yung tunay na pakikitunguhan mo, susundin mo, respeto sa iyong mga pananalita at pakikitungo ng mabuti sa kanila. Imma yablughan na indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharuhuma. At kayo ay huwag kayong tumalikod sa kanila. Huwag nyo silang talikuran na nagsasalita kayo o nagsasalita sila. Wag na, kumbaga, isa pa sa mga pantas na pagkasama mo yung magulang mo, dapat siya ang nauuna at hindi ikaw ang nauuna. Ilan sa atin na naglalakad, nauuna siya, tapos nandun sa likod ng kanyang ina, nandun sa likod ng kanyang ama. Hindi ko alam bakit, dahil matanda na. Samantala ang sinabi dito ng mga pantas, dapat kung kayo ay naglalakad, dapat nauuna siya. Kung magsalita siya, dapat pakinggan mo. Kung ikaw ang magsalita na mapalakas ang boses mo, huwag mong palakasin ang boses mo. Dapat pakitunguhan ng mga buti. Mga kapatid, kung gusto mo talaga na mahalin ka ng Allah, gusto mo talaga na magtagumpay dito sa mundo, gusto mo na makapasok sa paraiso, ito ang susi, ito ang daan. Kaya nakakaaya-aya ang mga tao na nandoon ng pag-aaruga, nandoon ng pagmamahal, nandoon ng respeto sa kanilang mga magulang. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَكَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. At sila, sabi ng Allah, ibaba mo ang iyong pananalita sa kanila. Sundin sila. Ano ang gusto nila, sundin. Basta ito ay mabuti, basta ito ay hindi labag sa Islam, basta ito ay naaayon sa pag-uutos ng Allah, basta ito ay hindi labag sa utos ng Islam. Ano, maging Kristiyano man sila, ikaw ay Muslim, sundin mo sila ang kanilang payo, na ang kanilang payo ay naayon sa Islam at hindi labag sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qul lahumā qawlan, at sabihin ng Allah dito, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. At ya Allah, bigyan sila ng habag, kaawaan sila sa katulad ng habag at awa na kanilang ipinagkaloob sa amin noong kami ay maliliit, noong kami ay mga bata pa. Mga kapatid tayo, sino yung dumaan na magiging magulang? Alam natin kung paano alagaan ng ating mga anak nung sila ay mga bata. Nandyan yung habag at awa natin sa kanila, tunay na pagmamahal natin sa kanila. Pero ang tunay na dapat tayo ay makitungo ng pinakamabuti ay dapat sa ating mga magulang, lalong-lalo na po sa ating mga ina. Ngayon, mayroong mga kwento na pwede nating bigyan ng pukaw na kapupulutan ng aral ng bawat isa sa atin. Aywan ko yung ba sa inyo narinig niya siguro ito, kasi minsan na yan, naikukwento ko ito. Ito si Uwais.
Uwais bin Amir al-Qarni, natubong Yaman, taga-Yaman siya. Isipin nyo si Uwais hindi nakita ni propeta. Pero may wahi na dumating sa kanya na nalaman niya na itong si Uwais, ang kanyang mga panalangin ay katanggap-tanggap sa Allah. Mahal siya ng Allah. At kumbaga sinabi pa ni Propeta Muhammad, pinayuhan si Omar at saka si Ali, si Omar ibn al-Khattab, na pag nakita niyo si Uwais, sabihin niyo sa kanya na, Uwais, humiling ka sa Allah, idua mo kami sa Allah. Dahil lang yung mga dua, panalangin ay katanggap-tanggap sa Allah. Subhanallah. Si Uwais na hindi kasama sa Khulafa Rashidin, si Uwais na hindi naging kasamahan ni Propeta Muhammad, pero napakabango at napakatanyag ang kanyang pangalan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pati na rin sa langit. Kilalang kilala siya. Bakit at ano ang sikreto ni Uwais bin Amir al-Qarni? Si Uwais po ay mayroon siyang ina. Na ang kanyang inang ito ay inaalagaan niya ng mabuti. Inaalay ang kanyang buhay para sa kanyang ina. Ang kanyang ina ay mahal na mahal niya. Hindi siya kakain hanggat hindi makakain ang kanyang ina. Kung hindi niya sasabayan ng kanyang ina, una na dapat makita niya ng kanyang ina ay kumain. Dahil sa siya mismo ang naglilingkod, siya mismo ang nagsiservisyo sa kanya. Halos lahat ng buhay niya ay inalay niya sa kanyang ina. Hindi siya natutulog hanggat hindi makatulog ang kanyang ina. Lahat ng payo ng kanyang ina ay pinapakinggan at sinusunod ito. Hanggat dumating ang pagkakataon na minsan sabi niya, kasi si Uwais kasi mayroong siyang aib. Ibig sabihin mayroong ang kanyang mga pangangatawan ay kumbaga sa maranaw na lagi do pagibulan na o di na pumuti na. Yung mayroong siyang sakit sa kanyang katawan na mayroong mga hindi naman peklat pero yung parang allergy na pag nakikita mo parang hindi mo kalulugdan. Tapos sabi niya, aking ina, ipagdasal mo ako na mawala itong sakit na ito. At subhanallah, iniling niya sa kanyang ina at ang kanyang ina ay minsan humarap sa Allah at humiling at umiiyak, Ya Allah, pawalain mo, mapawi ang sakit ng aking anak na si Uwais. Tapos tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin ng kanyang ina. Ngunit si Uwais ay hiniling niya sa Allah na may matira pa dito na bakas na natitira doon sa mga sakit na yon para lalo niyang naaalaala ang Allah subhanahu wa ta'ala. So si Uwais ibn Amir al-Qarni, minsan nung namatay na si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay hindi tinigilan ni Omar ibn al-Khattab nung siya ay naging khalifa hanggang pati sa Hajj na ipinaghahanap niya si Uwais. Sabi niya, nasaan si Uwais? Nasaan si Uwais na ibn Qarni? Sabi ng mga taga-Yaman, Omar ibn al-Khattab, si Uwais ibn Qarni na gusto mong malaman at makita. Siya ay isang ulila. Siya ay isang mahirap. Siya ay nagbabantay lang siya doon ng aming mga kamelyo at nagbabantay lang siya doon para lang siya tumanggap ng bayad namin. Bakit mo siya gusto mo siya makita? Sabi ni Umar, daluni, kailangan kong makita at kailangan niyo iharap sa akin. Mga kapatid, pinuntahan po ni Umar ibn al-Khattab, Amirul Mu'minin, si Uwais ibn Qarni, at nung makita niya, hiniyakap niya ito at sinabi niya, ikaw ba talaga si Uwais bin Amir al-Qarni? Sabi niya, ako nga po. Bakit po? Sino po kayo? Kasi hindi niya alam kung yun si Umar ibn al-Khattab. Sabi niya, ako si Umar ibn al-Khattab, Amirul Mu'minin, gusto kita bigyan ng pera, gusto kita bigyan ng damit, gusto kita bigyan ng ganyan dahil alam mo ba, mahal na mahal ka ni Propeta Muhammad na hindi kanya nakita. At ya Uwais, silingin mo sa Allah na patawarin ako ng Allah, tanggapin ako sa kanyang paraiso. At si Uwais ibn Amir al-Qarni humiling sa Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi niya, bakit, ano ba ang nagawa ko, bakit ganun na lamang si Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sinabi ni Omar, dahil sa tunay na habag at pagmamahal mo at pag-aaruga mo sa iyong magmagulang. Subhanallah mga kapatid, iyak na iyak si Omar ibn al-Khattab at gusto niyang gantimpalaan si Uwais. Nung bigyan niya ito ng pera, sabi ni Uwais, wallahi subhanallah, dito niyo makikita ang mga taong mapagkumbaba at hindi sila mga taking for granted. Sabi niya, hindi ko kinakailangan yan, ang ibibigay mo sa akin ng pera. Hindi ko rin kailangan ng pananamit na ibibigay mo sa akin. Sapat na simple ang buhay ko at ito na namumuhay ako na ganito ang buhay ko.
hindi niya tinanggap ang anumang mga regalo na pabor na ibibigay sa kanya ni Omar ibn al-Khattab dahil napakasimple ang kanyang buhay at napakasimple ang kanyang hindi siya naghahangad ng mga makamundong bagay at yun nga laging niyang naaalaala ang kanyang ina na lagi siyang nananalangin sa kanyang ina. Mga taong kinalugdan ng Allah na hindi man kilala at tanyag pero kilala sa langit ang kanilang mga pangalan. Kilalang kilala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggat minsan pa gusto pa niyang makita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero dahil sa hindi niya kayang umalis sa bahay na maiwan na nag-iisa ang kanyang ina. Mga kapatid, napakarami pa pong mga kwento ang patungkol kay Uwais. Hanapin niyo po yan, makikita niyo yan sa Google kung paano siya nakitungo sa kanyang magulang na bantog at kilala ang kanyang pangalan. Minsan may mga tao na akala nila yumaman na sila at nakalimot na sila sa kanilang mga magulang. Ibig sabihin, ang kanilang mga magulang ay minsan hindi na sila nagbibigay ng tanaw na utang na loob. Alam natin sa Islam, hindi naman tayo nagbibigay ng tanaw na utang ng loob, pero subhanallah, nakalimot na. Yumaman, nagkaroon ng malaking posisyon, tumanda na ang magulang at ito ay hinaayaan na nila na kahit saan naman lang. Bro, sister, napakapalad mo kung mayroon ka pang magulang ngayon, nakasama mo, na naalagaan mo. Hindi mo ba alam, bawat kilos mo sa pag-aalaga sa magulang mo ay isang uri na kalulugdan ka ng Allah, mamahalin ka ng Allah. Ito ang daan para sa paraiso. Isang kwento na kung saan isang tao na ang amang ito, ang ama, ay kanyang nanakawan ng kanyang anak dahil sa tinding hirap at tinding pangangailangan niya. At nung ito ay napabatid kay propeta at sinabi na nag-report kasi, umingi ng saklolo ang anak niya sa propeta at sinabi niya, sugo ng Allah, ang aking ama ay ninakawan niya ako ng aking pera. Tapos pinatawag ni propeta sallallahu alaihi wasallam ang amang ito at sinabihan niya, totoo ba, ika, na ang iyong anak ay ninakawan mo? At dapat may hatol ito at bakit mo ito nagawa? Pero bago niya ito mapuntahan, mga kapatid, nung siya ay mapapunta doon at ang kanyang ina mismo ay ang kanyang ama ay humiling sa kay Amiril Mu'minin na si Omar ibn al-Khattab. Sabi niya, Amiril Mu'minin, ang aking anak, totoo po na nanakawan ko ng kanyang pera. Ay hindi, astaghfirullah, hindi si Amirul Mu'minin, mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binigyan ng hatol ang magulang na ito na totoo ba na ikaw ay ninakawan mo ang iyong ama, ang iyong anak. At yung nga, mga kapatid, nung ang kanyang ama ay napunta kay propeta at siya ay nag-umamin at sinabi niya, dahil sa matinding pangangailangan ko, at naiiyak-iyak siya. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noong dumating doon ang kanyang anak at nilitis niya itong mag-ama, sabi niya doon sa kanyang anak, anta wa maluka li abik. Allahu Akbar, mga kapatid. Sinabi niya, ikaw o bata, at ang yaman mo ay pagmamaari ng iyong ama, pagmamayari ng iyong magulang. Mga kapatid, kung tutungayan natin, yung kayamanan natin para sa ating ina yun, para sa ating magulang yun. Yun ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero ilan sa atin na nagkakait sa kanilang magulang, nagkakait sa kanilang mga anak, sa kanilang ama. Subhanallah. Hindi ka kaya naging gobernador, hindi ka naging mayor, hindi ka naging doktor, hindi ka naging engineer, hindi ka naging alim, hindi ka naging ustad, hindi ka kung ano ka ngayon sa katangian mo kaya kung hindi wala ang magulang mo. Tapos ngayon nandyan ka sa pinakamataas na posisyon, pinabayaan mo na ang iyong magulang. Alam mo ba ang sinabi dito ni Propeta Muhammad? Ikaw at ang iyong yaman ay sa iyong magulang. Namangha ako sa isang balik Islam na gumawa ng bahay at ang bahay na ito ay pinagawa niya dahil para sa kanyang ama. Subhanallah, wallahi, nung kinukwento sa akin ng balik Islam na ito, naiyak-iyak ako, pati siya naiyak siya. Dahil sabi niya sa kanyang ama, ama, tignan niyo po ito,
Kumusta po tong bahay na to? Sinorprise niya, sabi niya, ang ganda ng bahay yan. Aba, kanino yan? Sabi niya, Itay, yan po ay ginawa ng isang anak para sa kanyang ama. Sabi, sino kaya yung batang yun? Sabi niya, Tay, bahay ko po yan, na yan ay pinagawa ko, ay para po yan sa inyo. Ipinagawa niya ng bahay ang kanyang magulang. Sana all, sana lahat tayo ganon. Ilan sa atin na nakagawa ng bahay pero ipinagkakaila na ayaw mapasukan mismo pa kanyang magulang, kung lalo na kung matanda na. Kung matanda na, igagawa pa niya ng bahay dun sa bahay niya, dun siya malapit sa CR na, dun siya malapit sa kusina. La ilaha illallah. Mga kapatid, sana po nagbigay ito pukaw, linaw sa atin ngayon. Ang kwento na patungkol sa pag-aaruga sa ating mga magulang, pagmamahal sa ating mga magulang. Dahil wala pong tunay na dapat pakitunguhan ng mabuti dito sa mundong ito, maliban sa kanila, lalong-lalo na po sa ating ina, na inalay ang kanilang buhay para sa atin. Naalala natin yan, di ba, nung mga bata tayo, ayaw natin umalis kung di natin makasama ang magulang natin, iyak tayo ng iyak na saan sila. Tapos ang magulang natin, hindi kakain yan, adoy, ipungutang ka pa na lukos ka, si Samranaw. Pusaan yan man sa mga karabaw niyan, pusaan yan pa sa mga lupa, mga inibagakirano, mga loksiran, kaparabu si isagyang kotoa, mi bageran si kuwata iran. Piyakatayak mudus wata, na taman sa MS wawata, na kialipatan niya na tadumyan ko loksya. Mga kapatid, alamin ninyo na ang sinumang tao na swail sa magulang, pangit ang pag-uugali sa kanyang magulang, walang respeto, walang habag. Ako mismo natunghayan ko ang mga tao na kilala ko na hindi mabuti ang pakikitungo sa kanilang mga magulang. Walay mga kapatid, si Samranaw na sa sudiyan, dad na unda sa iyan na mapya. Ibig sabihin, walang mabuting kinabukasan. Walang mabuting anumang mayroon narating sa buhay. Dahil maski anuman ang narating mo sa buhay, pero kung ikaw ay salbahe sa magulang mo, ibababa ka ng Allah. Kamatudin-tudan. Kung paano mo pinakitunguhan ng mabuti ang magulang mo, ganun din magkakaroon ka ng mga anak na ipapakita sa'yo ng Allah kung paano sila makitungo sa'yo. Ganun din kung ikaw ay salbahe sa kanila. Mismo ikaw, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo maranasan kung paano magkaroon ng anak na swail. Minsan nakikita natin may mga anak tayong swail, matigas ang ulo, ayaw nila sumunod sa atin. Mga kapatid, pagsubok din ang ating mga anak. Pagsubok ito mula sa Allah. Kung gusto po natin na pakitunguhan tayo ng ating mga anak na mabuti, simulan mo mismo sa sarili mo. Pakitunguhan mo ng mabuti ang magulang mo. Minsan din kasi may kwento rin patungkol sa ano ang karapatan ng anak sa magulang. Sa time din ni Amirul Mu'minin na dumating ang isang bata, isang magulang, na dumating ang isang ama sa kay Amirul Mu'minin at sinabi niya, ang aking anak ay swail at siya ay matigas ang ulo at hindi nakikinig, sakit ng ulo kumbaga. Tapos nung narinig ito ni Amirul Mu'minin at pinatawag itong batang ito, at nung naipatawag ang batang ito at sinabihan siya, totoo ba na ikaw ay hindi ka nagiging masunurin sa iyong magulang, lalo na sa iyong ama, at hindi ka sumusunod sa kanya? Sabi niya, ang batang ito, sabi niya, bago niyo po ako litisin, Amirul Mu'minin o Umar ibn al-Khattab, gusto ko pong malaman, mayroon po bang karapatan ang anak sa kanyang magulang? Mashallah, napakagandang tanong yun, di ba? Sabi din naman sabi ni Amirul Mu'minin, sabi niya, oo, pero naman. Sabi niya, ano po yung karapatan ng anak sa magulang? At sabi ni Amirul Mu'minin, ang karapatan ay, una, ay turuan siya una ay ihanap siya ng magiging ina na mabuti. Ulirang ina. Tignan niyo yun mga kapatid. Ang karapatan ng anak sa'yo, hindi mo pa yan na ipapanganak. Kailangan na ihanap mo ng mabuting ina.
ina na may takot sa Diyos, may takot sa Allah, ina na masunurin sa magulang at masunurin sa asawa, ina na siya na alam mo na mabuti sa iyong mga anak. Pangalawa, sabi niya ay bigyan ng anak ng mabuting pangalan. Pangalan na naaayon sa Islam, pangalan na ito ay hindi niya ikakahiya sa kanyang mga kaibigan o sa mga tao. At pangatlo, turuan siya ng Quran, turuan siya ng mabuting pag-uugali, turuan siya ng kaalaman tungkol sa Allah, tungkol sa kabuhayan dito sa mundong ito at magandang asal. At of course, ito ang tinutukoy dito ang Quran. Anong nangyari sa mic? Hindi ko alam anong ibig sabihin ni Iman Bashir. Hindi ba naririnig ang mic ko, mga kapatid? Nilalagay ko ito rito kasi nandito tayo sa airport at maingay kasi dito ngayon, so ginagamit ko itong mic. Sana naririnig nyo ang mic ko at sana hindi naman basag siyang pakinggan. So anyway, Iman Bashir, sana maliwanag sa'yo itong mic ko. Hugis niya cross, maliit na bagay, kapatid, mashallah. Ang mic, hugis niya cross. Hindi natin intensyon na maging cross ang hugis ng mic na ito, pero hindi ko nakikita na parang hugis cross kasi itong panlagay niya at hindi naman siguro yun ang intention. Anyway, mga kapatid, jazakallahu khairan sa puna mo, kapatid, at sana ito ay hindi nga ito hugis cross. At maski hugis cross ito, walang koneksyon sa cross na paniniwala ng mga Kristiyano o sa atin na tayo ay naniniwala sa cross. Ito lang kasi, ganito lang ito ang itsura niya. So, balikan natin si Omar ibn al-Khattab at sinabi po niya ay karapatan ng anak sa magulang ay tatlo. Una, ihanap mo ng mabuti ina ang iyong mga anak. Pangalawa, bigyan ng mabuting anak ang iyong magiging anak. Karapatan niya yun na bigyan ng mabuting pangalan. Pangatlo ay siya ay turuan ng Quran. Subhanallah, ang anak na ito, nung narinig niya, sabi niya kay Amirul Mu'minin, Amirul Mu'minin, ang lahat po na nabanggit niyong tatlong yan ay hindi sa akin ipinagkaloob ng aking ama. Una-una po, ang aking ina ay ina na ikinakahiya ko. Walang pananampalataya, napakaitim, hindi mabuti ang pakikitungo sa akin at hindi ako inaalagaan at hindi mabuting ina ang aking ina. Ibig sabihin ng ina ko po, sinabi niyo na dapat pala ang ama ihanap niya ng mabuting ina ang kanyang mga anak. Maituturing ko po ng ina ko ay ikinakahiya ko. Kasi alimbawa salbahe ang kanyang ina. Pangalawa po ay mismo yung pangalan na ipinagkaloob sa akin ng aking ama ay hindi po mabuti. Tinatawag ako na pangalan na, ano bang pangalan yung tinatawag sa kanya? Basta ang pangalan na yun na isang uri ng uod sa wikang Arabic, na yun ang ibig sabihin niya, na ang ibig sabihin nito ay uring pangalan na uod na mabaho na kinamumuhian ng mga tao. So, ibig sabihin pati pangalan ko po ikinakahiya ko na binigay sa akin ng aking magulang. Pangatlo po, wala akong naalaala na ang aking magulang, aking ama, ay tinuruan ako ng Quran. Amirul Mu'minin, hindi po ako naturuan ng Quran. So, subhanallah, maiyak-iyak si Amirul Mu'minin, si Omar ibn al-Khattab, at pinagsabihan niya itong kanyang magulang. Pinagsabihan niya yung ama, tamo, ikaw, gusto mo na ikaw ay bigyan ka ng linaw o bigyan ka ng sundin ka ng anak mo, yung karapatan mo sa anak mo, hinihiling mo. Ikaw mismo yung mga karapatan niya, hindi mo na ibigay sa anak mo. Subhanallah, mga kapatid. Ito yung mga dapat nating bigyan, tugon, linaw sa ating buhay. Minsan kasi
minsan inahanap natin ang karapatan natin, minsan hinahanap natin yung gusto natin. Pero bakit hindi mo tanungin sarili mo, anong nagawa mo, anong naipundar mo, anong naibigay mo rin na karapatan? 'Di ba? Ganun yun eh. Kasi kailangan give and take talaga. Maski sa Islam naman, hindi naman natin kinakailangan na give and take kasi basta tayo gumagawa ng mabuti at nagbibigay tayo para sa Allah. We do not expect and returns, di ba? Pero ang punto ko sa ibig sabihin na bigyan natin ng merong give and take, ibig sabihin pati sa relasyon ng magkakaibigan, sa relasyon ng mga mag-aasawa o relasyon ng mga magkakamag-anak, yung kailangan, yung bago mo tignan yung sinabi mo na kailangan respetuhin, mahalin nila ako o sundin nila ako, ito ganyan, ikaw kaya, binibigay mo rin ang karapatan nila, nire-respeto mo rin sila, binibigay mo rin ang kanilang karapatan, di ba? Kailangan natin yung ganun eh, kailangan natin magiging balance, kailangan natin titignan natin ang sarili natin kung paano ka bago ka mag-judge muna, tignan mo muna yung sa sarili mo. So yun, ibig sabihin nagrereklamo ka sa anak mo, kaya naging ganyan ng anak mo dahil ikaw mismo. Hindi mo siya binigyan ng mabuting aral sa kanyang buhay. Hindi mo binigay ang kanyang karapatan. So yun po mga kapatid ang tungkol sa paano natin pakitunguhan ng mabuti ang ating mga magulang, ang ating mga ina, lalong-lalo na. Pero puntahan na naman po natin ang tungkol sa ano nga ba ang dapat na karapatan sa atin ng ating mga magulang. Sandali, tignan niyo itong mga dumarating na hindi pa kasi dumarating na inaantay ko. Yung mga inaantay ko na gustong gusto ko na makita, gustong gusto ko na makapiling, gustong gusto ko na makita at hindi ko alam diyan siguro kung palabas na sila o ano. So karapatan po ng magulang sa anak ay una, huwag natin silang talikuran na hindi sundan ang kanilang mga payo, lalong-lalo na kung ito ang payo nila, alam natin makakabuti sa atin. Okay, nandun tayo sa payo. Minsan kasi meron ding punto na may karapatan din minsan ng mga anak. Halimbawa, lalong-lalo na sa pagdating sa pag-aasawa. Minsan, lalong-lalo na sa kultura ng mga Maranaw. Ang ginagawa ng ibang mga Maranaw, pinipilit nila ang kanilang mga anak sa mag-asawa sa hindi nila gusto, hindi nila type. Alamin nyo po mga magulang na oo, anak nyo yan, pero hindi dahil anak nyo, wala silang karapatan. Mayroon din po silang karapatan kasi sa Islam po hindi natin pwedeng pilitin ang mga anak natin sa hindi nila gusto. Pati nga po sa religion, walang sa pilitan, la ikraha fid din. Ano pa kaya kung patungkol sa pag-asawa? Kung ang anak ninyo ay mismo nagsabi sa inyo na ina, ama, o maski hindi indirect, o di kaya mayroon silang naramdaman nyo, napakita nyo na hindi nila gusto, wag nyo silang pilitin. Kasi ang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, la ijbara fi zawaj. Hindi natin kailangan pilitin ang ating mga anak sa mga bagay na hindi nila gusto. Respetuhin din natin sila. Kasi minsan sasabihin niya, Ustad, sinong susundin ko? Yung magulang ko na gusto ko na sundan yung payo niya, na hindi ko naman po gusto yung magiging asawa ko na gusto nila sa akin. Minsan pinapayo natin doon, tignan mo yung sitwasyon. Una, mag-seek advice ka sa iba, sa mga uncle mo, sa mga ibang mga kapatid ng magulang mo, at mag-istikhara ka. Isipin mo kung anong pinili sa'yo ng magulang mo ay yun ay mabuti sa'yo. Yun ang mabuti sa'yo. Kasi wala tayong alam na ang magulang lahat naman ng gusto nila ay para sa kabutihan at kapakanan ng kanilang anak. So dapat sundin natin yun, dapat respetuhin natin yun, ang kanilang mga payo. Kasi minsan din pag sinunod mo yung sarili mo mismo, baka magsisi ka. Dahil ang magulang gusto nila sa kanilang anak ay ang kabutihan para sa kanila. Kung halimbawa sinunod mo sila na alam ng magulang na ito'y mabuti sa'yo,
maaari ang resulta nito, hindi mo nga siya mahal, yung ipakakasal nila sa'yo, pero maaari dahil sa pagsunod mo sa kanila, respeto mo sa kanila, gagawin ito ng Allah na pinakamabuti sa'yo. Bibiyayaan ka ng maraming anak, bibiyayaan ka ng yaman, bibiyayaan ka ng magiging masayang pamumuhay dahil sa pagsunod mo sa magulang mo. Totoo yan mga kapatid. Nandyan yung taufik ng Allah, yung pagsunod sa magulang. Sabi mo, hindi ko mahal in the first place. Bakit po? Kailangan mahal mo muna yung asawa mo? Hindi. Sa Islam actually, kaya nga sa Islam bawal yung mga syota-syota na yan na nagliligawan mo muna kayo. Hindi. Ang dapat, makita mo yung babae, tapos kung alam mo na mahal mo siya, na nagkakita na kayo ng mata, na itanong mo kung sino ang anong pangalan niya at ano yung pamilya niya, ano yung kanyang pag-uugali. So, go and propose. Kasi love comes later on, di ba? Ano bang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Anong sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sabi niya dito sa aya na ito, at sa mga tanda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay siya ay nilikha kayo mula sa inyong mga kalalakihan, sa inyong puso, dito malapit sa puso niyo, sa gusok yung upama, na wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Mayroon nang inilikha ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na nakalaan sa inyo o mga kalalakihan, ang inyong mga asawa. At pagkatapos dito, dahil sa pag-aasawa ninyo sa kanila, litaskunu ilayha, para kayo ay manirahan sa kanila. Ang ibang tafsir dito ng mga pantas, para magkaroon kayo ng katahimikan sa buhay sa kanila. Para kayo ay maging makontento, para kayo ay manahimik, para kayo ay maging makabuluhan at maging makatotohanan ng inyong buhay. At pagkatapos, sabi ng Allah, after marriage, sabi niya, وَجَعَلَ بَيْنَكُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Meaning, after marriage, Allah Subhanahu wa Ta'ala will bless you and put between you the so-called love and tranquility in piety, in understanding to one another. Bakit mga kapatid? Dahil nag-asawa ka para sa Allah. At ito rin ang sekreto mga kapatid na dapat nating bigyan ng linaw. Mag-aasawa po tayo mga kamusliman, hindi lang dahil sa love mo, hindi lang dahil sa type mo, hindi lang sa pagnanasa mo. Mag-asawa ka para sa Allah. Pag-uutos ito ni Propeta Muhammad kung sino yung kaya niya na mag-asawa. So ibig sabihin po ay para mabigyan ng blessings ang ating marriage life, mag-aasawa tayo na para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil darating doon ang ibig sabihin ng mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dito, ang punto rito, gusto kong bigyan din ay yung marriage life po, alos karamihan sa amin mga Maranao. Ang mga Maranao parental yan, which is alam natin ay un-Islamic din kasi pinipilit eh. Pero subhanallah, maski napipilit sila, later on makikita mo na yung mga mag-aasawa, lalo silang nade-develop. Lalong-lalo na po yung pag-ugali. Dahil sa totoo lang po kung bakit nagkakaroon ng maganda ang ugnayan ng mag-asawa ay dahil sa magandang pag-ugali. Pakitunguhan mo ng mabuti ang asawa mo. Makikita mo ang resulta. Totoo yan. Pakitunguhan mo na masama ugali ang asawa mo. Makikita mo rin na hindi masaya ang marriage life ninyo. Dahil sa totoo lang. Anyway, inshallah kukunin natin yan. Mapupunta tayo sa marriage life. Hindi naman yan yung pinag-uusapan natin, yung marriage life na yan. Inshallah, that will be another topic maybe. Pero ang punto natin ay punta tayo doon sa sinasabi natin na karapatan ng magulang. So karapatan po ng magulang, sundin ang kanilang payo. Wag natin taasan ang ating pananalita sa kanila, ibaba natin ang ating pananalita sa kanila. Kung ano ang kailangan nila, ibigay natin ang kanilang pangangailangan. Wajib po sa isang anak na may magulang na kailangan mo silang gastusan, kailangan mo silang alagaan, lalong-lalo na sa financial. Isipin mo kaya nung maliit ka, kung wala ang magulang mo, kung wala sila, ano ang mararating mo sa buhay, 'di ba?
So ngayon, tumanda na sila, hindi na nila kayang magnegosyo, nahihirapan na sila. Tapos ikaw mismo ay hindi ka magbibigay ng bilang ganti. Alam natin hindi tayo nagkaroon ng bilang ganti, pero sino ang tunay na nangangailangan pag matanda na ang magulang? Hindi ba hindi ba dapat ang mga anak? So kailangan po ang ating mga magulang ay bigyan natin sila ng tunay na pag-aaruga. Masya Allah, itong punto natin. Gusto natin pumasok sa paraiso. Ito yung paraiso natin, mga kapatid. Minsan sinabi, bakit ang magulang ko pangit ang ugali? Bakit ang magulang ko laging nagtataas na unfair siya? Mas mahal niya yung ibang kapatid ko kaysa sa akin. Bakit hindi kami magkasunod? Nagka-clash kami. Ganito, ganigan. Pagsubok, bro. Pagsubok, sister, ang magulang sa'yo. Kaya dahil sila ay maari sinusubukan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, kailangan mo magtimpi. Gusto mo mag-jihad, mamatay sa larangan ng Allah, ito ang tunay na jihad. Nasabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, makitungo ka sa kanila, lalong-lalo na pag tumanda na sila. Yung magulang na yan, pag tumanda na yan, laging nagagalit, laging tampuhin, at paalagaan mo yan. So saan sila nangangailangan kundi kung wala ang anak nila? So diyan ka magtimpi, diyan ka magtiis kasi yan ang paraiso mo. At nabanggit natin ng kwento tungkol kay Uwais Al-Qarni kung paano siya nakitungo ng magulang, paano niya inalagaan ng kanyang ina na hindi siya natutulog hangga't hindi makatulog ang kanyang ina, hindi siya kakain hangga't hindi mauna makakain ng kanyang ina. Allahu Akbar. Kaya bagat naman mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ipinabalita niya kay Propeta Muhammad ang pangalan na si Uwais Ibn Amir Al-Qarni na hindi man nasilayan at nakilala ni Propeta Muhammad, pero batid niya at alam niya na ang kanyang pangalan ay tanyag sa langit, kilalang kilala ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mabuting pakikitungo sa ating mga magulang. Allahu Akbar. Mga kapatid, nandito na po ang aking Assalamualaikum. Alhamdulillah, dumating alay sir. Alhamdulillah. Bibidyoan ko daw siya. Sir, alhamdulillah, balas ako. You are the hero. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah.